Nararamdaman mo na ba ang isang hindi nakikitang puwersa na tila humihila sa iyo patungo sa isang bagay na mas dakila, ngunit hindi mo maipaliwanag kung bakit? Scorpio, hindi ito guni-guni lang. Ito ay ang universo na tahimik na naghahanda sa iyo para sa isang pambihirang pagkakataon. Mula Mayo 14 hanggang 24, isang bihirang cosmic shift ang unti-unting nangyayari sa iyong pabor. Hindi ito maingay, hindi ito hayag, pero kung mananatili kang tahimik at bukas ang damdamin, mararamdaman mo ito. Ito ang iyong turning point. Hindi lang ito basta swerte. Ito ay banal na tiyempo na umaayon sa pinakamalalalim mong hangarin. Maghanda ka dahil binubuksan na ng mga bituin ang isang portal na maaaring maghatid sa iyo sa kayamanang matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa. Scorpio, ang tadhana ay hindi laging kumakatok ng malakas. Minsan, ito'y bumubulong at tanging ang tunay na nakaayon lamang ang makakarinig nito. Mula Mayo 14 hanggang 24, bubulong sa iyo ang kalawakan. Isang bihirang planetaryong pag-aayos ang nabubuo. Isang magnetikong enerhiya na idinisenyo upang buksan ang iyong kapangyarihan, layunin, at oo, ang iyong kasaganaan. Ngunit hindi ito kwento ng biglaang pagyaman. Ito ay kwento ng banal na tiyempo, ng malalim na kahandaang espiritual, ng isang Scorpio na muling babangon mula sa katahimikan patungo sa kasaganaan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit napakalakas ng panahong ito, ano-ano ang mga palatandaang dapat mong abangan, at kung paano ka dapat kumilos kapag binuksan na ng universo ang pintuan. Maririnig mo rin ang totoong emosyonal na kwento ng isang taong kagaya mo, isang taong muntik ng sumuko, hanggang sa dumating ang mismong cosmic window na ito at binago ang lahat. Kaya huminga ka ng malalim, linisin mo ang iyong isipan. Dahil ang paparating ay hindi maliit, ito ang matagal mo nang pinaghahandaan. Ang cosmic shift, ano ang nangyayari sa kalangitan, hindi kailanman nagkakamali ang universo, Scorpio. Bawat galaw ng planeta, bawat kislap ng enerhiyang kosmiko, lahat ng ito ay konektado sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. At mula Mayo 14 hanggang 24, ang mga bituin ay umaayon sa isang paraan na matagal nang hindi nangyayari. Hindi ito basta swerte lang. Ito ay personal. At ito ay para sa'yo. Sa loob ng sagradong panahong ito, si Pluto, ang iyong ruling planet, ay bubuo ng isang makapangyarihang trine kay Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at paglawak. Ang trine na ito ay hindi lamang isang astrological na pangyayari. Ito ay isang banal na paanyaya. Habang ang iba ay maaaring makakita lamang ng isang karaniwang linggo, ikaw ay makakaramdam ng malalim na alon ng pagbabago. Itinutulak ka ni Pluto na iwan ang lumang anyo mo, habang ginagantimpalaan naman ni Jupiter ang matapang ng kayamanan. Magkasama, lumilikha sila ng isang perpektong unos ng kapangyarihan, pagbabago, at di inaasahang kasaganahan. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa Mayo 18, papasok si Mars sa isang maayos na posisyon kay Mercury na magpapalakas sa iyong komunikasyon, tapang, at kakayahang gumawa ng mahahalagang desisyon. Ito ang sandaling itinutulak ka ng universo na magsalita, kumilos ng may tapang, at kunin ang mga bagay na karapat-dapat sa iyo. Maaaring makatanggap ka ng isang hindi inaasahang mensahe, tawag, o oportunidad sa negosyo na parang sobra ang ganda para maging totoo. Maniwala kang hindi ito aksidente. Ito ay tamang pag-aayon. Pagsapit ng Mayo 21, magsisimulang maramdaman ang enerhiya ng full moon na magdadala ng kaliwanagan at matinding emosyon. Para sa Scorpio, maaring maging matindi ang epekto ng buwan. Ngunit ito'y dahil ipinapakita sa iyo ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa iyong layunin, sa iyong talento, sa iyong tadhana. Ang katotohanang ikaw ay higit pa sa mga bagay na pinapayagan mong tanggapin noon. At narito ang lihim na hindi alam ng marami. Ang Scorpio ay tanda ng tunay na pagbabago sa kadahilanang ikaw ay hindi lang basta umaangkop. Ikaw ay muling nabubuhay mula sa abo, mas matatag at mas mayaman kaysa dati.
Ang panahong ito sa kalawakan ay sisimula ng prosesong iyon. Maaaring sa una ay tila pagguho, mataas ang emosyon, kalituhan, pagod. Ngunit bahagi ito ng paglilinis. Dahil bago pumasok ang bagong kasaganaan, kailangang umalis ang lumang enerhiya. Sa espiritual na aspeto, ito rin ay panahon ng paglilinis. Maaari mong maramdamang kailangan mong bitawan ang mga lason sa iyong buhay, mga pattern, damdamin, o paniniwalang pumipigil sa iyo. Oo, matindi ang enerhiya, ngunit ito ay sagrado. Inihahanda ka para sa isang bagay na napakalaki. Madalas sabihin ng mga astrologer na kapag si Pluto at Jupiter ay nagkakaisa, ang kapangyarihan at kayamanan ay nagtatagpo. At kapag ang Scorpio ang nasa sentro ng pagkakahanay na ito, ang pagbabago ay hindi basta-basta. Ito'y maalamat. Kaya mula Mayo 14 hanggang 24, huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Huwag mong pagdudahan ang tawag ng iyong kaluluwa. Isinusulat ng universo ang bagong kabanata para sa iyo. Pero tanging ikaw lamang ang makakapiling sa kwentong iyon. Kung pipiliin mong basahin ito, mga palatandaan na ang universo ay nagpapadala sa iyo ng kayamanan Scorpio, bago kapag palain ng universo ng kasaganaan, nagpapadala muna ito ng mga bulong, banayad at tahimik na mga palatandaan na inihahanda ang iyong kaluluwa para sa paparating na biyaya. Sa pagitan ng Mayo 14 hanggang 24, unti-unting lilitaw ang mga senyas na ito sa iyong paligid. Ngunit tanging ang mga gising na espiritu lamang ang makakakilala sa kanila. Kailangan mong matutong makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang iyong espiritu. Unang mga paulit-ulit na numero, lalo na ang 888, isang-isang-isang, at siyam na isa-isang. Kung madalas mong makita ang 888 sa resibo, orasan, o plaka ng sasakyan, hindi ito basta aksidente. Ang 888 ay numero ng walang katapusang kasaganaan. Ibig sabihin, paparating na ang yaman. Ang 111 naman ay hudyat ng isang makapangyarihang bagong simula, isang sariwang kabanata. At ang siyam na 1 at 10. Hindi ito panganib, ito ay isang kaluluwang emerhensya. Huling tulak mula sa universo na nagsasabing, magising ka, ito na ang oras mo. Ikalawang mga panaginip na mas totoo pa sa gising na mundo. Bigyang pansin ang iyong mga panaginip sa panahong ito. Maaaring makakita ka ng mga simbolo tulad ng dumadaloy na tubig, bukas na pintuan, o mga estrangherong nagbibigay ng mga bagay. Lahat ng ito ay may espiritual na kahulugan. Hindi lang ito basta mga iniisip ng isipan. Ito ay mga banal na mensahe, mga tagubilin mula sa iyong mas mataas na sarili. Isulat mo ang mga ito kahit hindi mo pa nauunawaan. Sa huli, magiging malinaw ang lahat. Bigla ang pagbabago ng damdamin. Nang walang maliwanag na dahilan, kung bigla kang naiiyak ng walang dahilan o nakakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ito ay senyales. Inaayos muli ang iyong espiritu. Ang Scorpio ay isang emosyonal na tanda at ang iyong kaluluwa ay dumaraan sa pagbabago sa pamamagitan ng damdamin. Ang mga emosyonal na alon na ito ay hindi pagkasira. Ito ay pag-angat. Hayaan mo ito. Damhin mo. Pagkatiwalaan mo. Ikaapat na di mapigilang pagkagusto sa isang bagong bagay. Maaaring maramdaman mong naakit ka sa isang tao, lugar, o oportunidad ng walang malinaw na dahilan. Baka gusto mong bumiyahe, tawagan ng isang tao, o magsimula ng bagong proyekto. Ganito kumikilos ang universo upang dalhin ka sa tamang landas. Huwag itong pigilan. Huwag mo itong sobrahan ng pag-iisip. Sabihin mong oo sa mga senyas. Ito ang mga mumo ng tinapay patungo sa iyong tagumpay. 5 biglaang pagkawala ng mga bagay sa iyong buhay. Oo, minsan ang biyaya ay nakatago sa anyo ng pagkawala. Nawalan ka ng trabaho. Naglaho ang isang pagkakaibigan. Nabigo ang plano. Masakit, pero kailangan. Kailangang mawala ang luma para magkaroon ng lugar ang bago. Kung may mawala sa iyo sa panahong ito, hayaan mo na. Dahil ang nakatakda para sa iyo ay darating.
at mas malakas kaysa sa anumang nawala. Totoong inspirasyon na kwento, ang turning point ni Marla del Rosario. Palaban si Marla del Rosario mula't simula. Isang Scorpio na ipinanganak noong Nobyembre 14, hindi kailanman naging madali ang kanyang buhay. Ngunit suot niya ang kanyang lakas na parang isang baluti. Sa kanyang early 30s, may dalawang trabaho siya sa Maynila. Pharmacy assistant sa umaga at virtual assistant sa gabi. Malaki ang kanyang mga pangarap pero tila natabunan na ito ng mga bayarin, pagod, at tahimik na luha sa dilim. Pagsapit ng Mayo, manhid na ang pakiramdam ni Marla. Nawalan siya ng part-time VA client at binabantaan na siya ng landlord na palalayasin. Paubos na rin ang gamot ng kanyang ina at pati ang kanyang pag-asa. Diyos ko, bulong niya isang gabi habang nakatitig sa kisame. Ginagawa ko naman ang lahat. Kailan ba magiging sapat? Dumating ang Mayo 14. Hindi niya alam noon, pero ito ang simula ng kanyang cosmic shift. Pagkagising niya, pakiramdam niya'y magaan. Parang natanggalan siya ng takot. May kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib, na parang may desisyon ng naganap kahit wala namang nagbago. Habang nakaupo siya sa kama, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification. Angel number 888. Paparating na ang kasaganaan. Napakurap siya. Hindi nga niya maalala kung kailan niya na-install ang app na yon. Binaliwala niya ito bilang pagkakataon lamang hanggang sa muli niyang makita ang 888 sa resibo ng umaga. Tapos, sa isang random na video ad. At sa plaka ng bus, kinagabihan na naginip siya ng malinaw. Nasa gitna siya ng isang malawak na ginintuang bukirin. Sa harapan niya ay may isang pintuang nakalutang sa ere. Sa likod nito, may boses na bumulong. Lumakad ka! Oras mo na! Pagkagising niya, hindi na nawala ang pakiramdam na may tumatawag sa kanya. Noong Mayo 16, muling may nangyari. May natanggap siyang mensahe mula sa dating kliyente sa Singapore. Taong hindi niya nakausap ng matagal. Naghahanap ito ng full-time project manager para sa bagong negosyo. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan, sabi ng mensahe. Ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Libre ka ba? Nanginginig ang kamay ni Marla habang nagtatype ng sagot. Oo. Ang sahod? 3 beses na mas mataas kaysa sa dati. At kasama pa ang health coverage para sa kanya at sa kanyang ina. Pero heto ang hindi madalas ikwento. Muntik nang tumanggi si Marla. Pumasok agad ang takot. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi pa ako handa? Gabi-gabi nakatitig lang siya sa kontrata sa kanyang inbox, hindi makakilos. Hanggang sa maalala niya ang panaginip at ang pintuan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinindot niya ang accept. Mula roon, bumuhos ang mga biyaya. In-advance siyang binayaran ng bagong kliyente para sa unang buwan. Nabayaran niya ang upa. Nabuo niya ang gamot ng kanyang ina. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya umiyak sa gabi dahil sa sakit. Umiyak siya dahil sa ginhawa. Pero hindi pa doon natapos ang universo. Noong Mayo 21, muli siyang nanaginip. Nasa parehong ginintuang bukirin siya. Ngunit ngayon, may hawak siyang susi. Napatingin siya sa ibaba at napansin niyang nakatayo siya sa ibabaw ng isang treasure chest. Nabuksan mo na ang pinto, sabi ng boses. Ngayon, angkinin mo na ang para sa'yo. Kinabukasan, ipinakilala siya ng kliyente sa isang investor na natuwa sa kanyang mga ideya para palaguin ang negosyo. Hindi ka lang manager, sabi ng investor. Isa kang visionary. Gusto kong punduhan ang sarili mong proyekto sa ilalim ng aming kumpanya. Halos hindi makahinga si Marla. Sa loob lamang ng 8 araw, nag-iba ang kanyang buong buhay. Hindi dahil sinuwerte lang siya, kundi dahil nakinig siya. Naniwala siya. At sinabi niyang, oo, sa bulong. Kalaunan, nalaman niya na sa mismong panahong ito, si Pluto at si Jupiter ay nasa bihirang trine. At bilang isang Scorpio, direktang naapektuhan ang kanyang ikalawang bahay ng kayamanan at self-worth. Sabi ng astrologer sa kanya, bihira lang dumating ang ganitong window.
Matagal nang naghihintay ang universo na maging handa ka. At nang sinabi mong, "O," bumukas ang lahat. Ngayon, si Marla ay may sarili ng consulting business na may 5 full-time staff. Wala na siyang alalahanin sa upa o pagkain. Ang kanyang ina ay may pribadong healthcare. At tuwing Mayo 14, tinisindihan ni Marla ang isang puting kandila at nagsasabing, "Salamat sa pintuan. Muntik ko na yung mapalampas." Ang kanyang kwento ay hindi katang-isip, ito ay salamin. Dahil, Scorpio, kung binabasa mo ito, maaaring ikaw na ang susunod na papasok sa pinto. Ano ang dapat gawin sa panahong ito? Scorpio, may hangganan ang magagawa ng universo. Maaari nitong ayusin ang mga bituin, magpadala ng mga senyas, at buksan ang mga pintuan. Pero ikaw lamang ang makakatahak sa landas. Sa makapangyarihang cosmic window na ito, ang bawat hakbang na iyong gagawin, kahit ang tahimik at intensyonal, ay maaaring magbago ng buong takbo ng iyong tadhana. Narito kung paano mo maihahanda ang iyong enerhiya upang matanggap ang nakalaan para sa'yo. Unang linisin ang iyong kapaligiran at espiritu, dumaloy lamang ang enerhiya kung may espasyong pwedeng tanggapin ito. Sa gabi ng Mayo 14, simulan mong linisin ang iyong kapaligiran. Tunugin ang white sage o palo santo. Buksan ang mga bintana at sabihing malakas, "Pinalalaya ko ang lahat ng enerhiyang hindi na naglilingkod sa akin." Pagkatapos, magbabad sa espiritual na paligo na may sea salt at ilang patak ng lavender oil. Isipin mong kasabay ng pagdaloy ng tubig ay ang paglaya mo mula sa lahat ng takot, pangamba, at lumang paniniwala. 2. Sumulat ng liham para sa universo maging tahimik. Tindihan ng kandila. Sa isang papel, isulat hindi lang ang mga gusto mong makamit, kundi lalo na kung paano mo gustong maramdaman ang mga ito. Gusto kong maramdaman ang seguridad, kasaganaan, at suporta, maging tiyak, ngunit iwanang bukas ang espasyo para sa mga himala. Tapusin ang liham sa mga salitang, "Handa na akong tumanggap." Tiklupin ito at ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob ng 10 gabi. 3. Sabihin araw-araw ang wealth activation affirmation na ito tuwing umaga mula Mayo 14 hanggang 24. Tumayo sa harap ng salamin at bigkasin ng malakas. Dumarating sa akin ang pera ng madali. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Tiwala ako sa banal na tiyempo ng aking buhay. Ulit-ulitin ito hanggang maniwala ka. Kahit hindi mo pa nararamdamang mayaman, inaangat mo na ang iyong enerhiya at nakikinig ang universo. Gumawa ng matapang at naaayon na aksyon. Abangan ang mga oportunidad na biglang lilitaw. Alok sa trabaho, mensahe mula sa taong matagal nang hindi nakausap, o biglang udyok na magsimula ng bagong bagay. Kung bumibilis ang tibok ng puso mo at parang humakbang ang kaluluwa mo papunta roon, sabihin mong, "Oo," kahit nakakatakot. Lalo na kung nakakatakot. Doon mo malalaman na ito ay mula sa Diyos. Protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay makakaunawa sa pagbabagong pinagdadaanan mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa iba. Panatilihing sagrado ang iyong pangitain. Iwasan ang mga taong sumisipsip ng iyong enerhiya. Ito ang iyong window. Bantayan mo ito ng buong puso. Tandaan, Scorpio, hindi ka lang basta humihiling ng kayamanan. Inihahanda mo ang sarili mong tanggapin ito. Pagkatapos ang Mayo 24. Ano ang maaring mangyari, Scorpio? Kapag nagsara na ang cosmic window sa Mayo 24, hindi nawawala ang enerhiya, unti-unti itong nabubuo. Isipin mong ang Mayo 14 hanggang 24 ay ang panahon ng pagtatanim ng binhi. Ang susunod, ang pamumulaklak. Unti-unti sa simula, tapos bigla-bigla. Maaaring hindi mo agad makita ang mga resulta. Bahagi ito ng banal na pagsubok. Ngunit mararamdaman mo ang pagbabago. Kaliwanagan sa iyong mga desisyon. Kumpiyansa sa iyong mga hakbang. Kapayapaan sa dating kaguluhan. Kung nakisabay ka sa enerhiya noong window na ito, naglinis, nagdasal, kumilos, na-trigger mo na ang pagbabago. Ngayon, tahimik ng kumikilos ang universo. Inihahanda ang susunod mong kabanata.
Asahan ng maliliit pero makapangyarihang palatandaan. Isang tao na babalik na may bagong hangarin, pangalawang pagkakataon, bagong trabaho, gantimpalang pinansyal, o isang emosyonal na pagputok na magpapalaya sa iyo mula sa takot na ilang taon ng daladala. Mapapansin mong iba na ang iyong iniisip, iba na rin ang iyong pagkilos. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. At narito ang pinakamahalagang paalala, huwag kang titigil ngayon. Maaaring ang tugatog ng alignment ay nasa Mayo, ngunit ang epekto nito ay dadaloy pa hanggang Hunyo at Hulyo. Ito ay panahon ng muling pagsilang sa usaping pinansyal. Anumang sinimulan mo ngayon ay magpapatuloy, pero lamang kung patuloy mo itong aalagaan. Ipagpatuloy mo ang pagbigkas ng iyong affirmations. Ipagpatuloy mong sundin ang iyong kutob. Patuloy mong sabihing oo sa mga bagay na tugma sa iyo, kahit pa ito'y hindi komportable. Pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init, hindi mo na makikilala ang dating ikaw. Lilingon ka at sasabihin, yung window na yon, yung enerhiya, yung sandali sa Mayo, binago nito ang lahat. Dahil binago nga. Scorpio, pumasok ka na sa iyong pagbabago. Ang mga susunod ay hindi na basta swerte. Ito na ang simula ng iyong pamana. Pangwakas na mensahe at konklusyon. Scorpio, ang buhay ay hindi nagbabago sa ingay. Nagbabago ito sa katahimikan. Sa pagitan ng Mayo 14 at 24, hindi basta-basta nagkalat ng mga bituin ang universo sa kalangitan. Maingat nitong inayos ang isang sagradong paanyaya, hindi lamang para yumaman, kundi para maalala mo kung sino ka, para bumangon ka, hindi dahil sinuwerte ka, kundi dahil handa na talaga ang iyong kaluluwa. Ang window na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa pera, ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang tanda ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nasa iyo ang tapang na pasukin ang mga daanang takot lapitan ng iba. Maramdaman ang mga damdaming iniiwasan ng iba at bumangon mula sa mga pagbagsak na hindi kakayanin ng karamihan. At ngayon, ginagantimpalaan ka ng universo sa lalim na yon, sa katatagan na yon, sa apoy na yon. Hindi mo kailangang pilitin ang isang bagay na talagang para sa iyo na. Ang tanging kailangan mo lang ay iayon ang sarili mo rito. Ang mga panaginip, ang mga bisyon, ang mga biglaang udyok, hindi ito pantasya. Ito ay propesiya. Nabago na ang enerhiya. Ang tanging tungkulin mo ay ang maging taong handang tumanggap nito. Kaya sindihan mo ang kandila. Isulat mo ang liham. Sabihin mong oo sa hindi mo pa kilala. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasa bank account mo. Nasa espiritu mo, sa iyong kapayapaan, sa iyong layunin. Hindi ikaw ang naghihintay sa swerte. Ang swerte ang matagal nang naghihintay sa iyo. Ito na ang sandali mo, Scorpio. Huwag ka nang lumingon pa.